Everyone, welcome to my YouTube channel. Ayan, welcome po sa aming munting channel guys. Kung bago po kayo dito, please like and subscribe. Ayan, maliit lang po ang aming channel, pero magwa 1 year na to. So, pa-support naman po. So, for today's video ay nandito ako sa bayan ng San Jose Partido, dito sa town proper. Bago ako magsundo ng estudyante ay may mga dadaanan muna ako dito sa bayan. Pupunta ako dito sa MSWD. Papalo up ko yung medical assistance ni Papa. In-apply namin yun 3 weeks ago. 3 weeks ago na magwa 1 month na. So, ipapalo up ko kung dumating na, kung approved na ba o kung meron na. Kasi, yun ay para sa gamot na maintenance ni Papa. So, paubos na naman yun. And kailangan ko na namang pumunta ng Naga dahil magpapa-follow up, check up naman siya after ng nagdaang 2 months na gamutan. So, and pagkagaling ko dito sa MSWD, ako naman ay dadaan sa RHU. Ayan, sa RHU para humingi din ako ng gamot ko. Maintenance ko din sa high blood at cholesterol. So, itatry kong humingi kahit walang reseta kasi nawala ko yung reseta. Hindi ko mahanap sa bag ko na misplace o naitapon ko siguro nung naglinis ako ng bag. And ayan, 1 month pa lang yung naiinom ko. 3 months yung ko, maintenance bago magpanibagong blood chem. So, ayan. Yan yung mga lakad natin ngayon. Then, pagkagaling ko ng RHU, diretso naman tayo sa Goa. Kasi maaga pa naman para magsundo. Pupuntahan ko yung bumibili ng mga kambing, baka, kalabaw, baboy. Meron siyang bulaluhan and meron silang karnihan. So, nagpost sa Facebook pero wala akong nakuhang bayar ng mga kambing ko, 4 na kambing. Then, inaalok ko sa wala naman. So, kanina inutusan ko si Papa pumunta sa kaibigan niya sa Goa, yung naglilitsyon. Sabi ko, ialok yung kambing kahit yung isa muna kasi kailangan ko talaga ng pera. So, tinuro sa kanya yung namimili talaga. So, binigyan kami ng calling card ng anak kasi wala daw yung tatay niya. And babalikan ko ngayon dahil may time ako. May oras ako ngayon. Babalikan ko yung bulaluhan, yung tindahan nila. So, ayan, punta muna ako dito sa loob, dito sa MSWD. Ayan, samahan nyo ako. Mag-vlog tayo, mag-video ako konti, pero hanggang dito lang sa papasok kasi bawal naman sa opisina ng government na mag-video. Dali na ni magpa-dito dong, tamurang nila magkapit, madali magpa-dito. Dahil matasin na tuwag kumayok-mayok. Sabi ko ba kung tahabot ko matalimot para sa baka. Mahal pa na ito next day. Hilingan dyan ang panatapos. Nakabalik na. Kundi, inawa nakabalik pa. Sige po na sa So ayan guys, galing na ako dun sa MSWD. Andito na pala sa treasurer's office. Dito ko na ipapalo up na. Waiting pa. Wala pa yung mga ibang employee. Galing ako doon, sabi, pag na-approve na nila, dito na i-claim sa treasurer's office ng munisipyo. So, waiting tayo kasi yung mga nakaupong dito sa window ay may client pang ini-interview. Yung silaw ng ilaw. So, waiting tayo. Buti na lang pala inaga-agahan ko. Meron din mga nakapila o nakaupo sa waiting area. Ako naman ay magpa-follow up lang. Magtatanong lang kung meron na. Kasi ang magkiklaim naman nun si Papa kasi kay Papa nakapangalan.
ako lang nag-process, ako lang nag-submit. Then sa claim, si Papa na. Kasi sa kanya yun nakapangalan. Bali, ano yung cheque pa at ipapapalit pa natin sa bangko or sa grocery. Sana malaki-laking halaga kasi magpa-follow up check up na naman siya sa Naga, sa BMC. Then patapos na naman yung gamot niya. May another 1 month pa kaming gamot habang kasi yung ultrasound ay halos hinihintay din ng magpapa-schedule din sa dami ng pasyente. Kaya pinapa-schedule din. So, maghihintay ng 2 weeks. So, habang naghihintay ng schedule niya, maganda yung meron pa rin siyang maintenance na iniinom bago dumating yung time ng ultrasound. So, makikita natin dun kung natunaw ng gamutan, ng 2 months na gamutan, yung bukol sa prostate or hindi. So, hopefully, matunaw para hindi na umabot sa operasyon kasi mas mahirap yung ganun. Back to tricycle na tayo, guys. Wala pa. Sabi ko na matagal yan kasi nung una ganyan. Tumagal din yung sa akin. Ay, sa kapatid ni mama noon na nilakad ko rin. Tagal, buwan ang hinintay. So ngayon, wala pa daw. Nasa taas pa. O sana bago dumating yung schedule na check up ni Papa ay nakuha ako na kasi hindi yan makalakad na siya lang. Kailangan kong samahan. Wala yang pagdating sa pasikot-sikot ng ospital, anong gagawin, talagang wala. Kailangan samahan, ako lahat maglalakad. Waiting lang siya. So ayan, punta na tayo ng RHU. Ayan yung sa akin naman na gamot ang aking lalakarin, ng aking maintenance. Lalo yung caregiver ng pamilya ang magkasakit. Kaya natakot din ako kasi nakailang BP ako. Every time na mag-base na papupunta ako sa RHU, nagpapa-BP ako. Ang taas ng BP ko, 140/100. So, yung third time na ganun yung BP ko, sabi sa akin ay kailangan ko nang mag-blood chem. Nung nagpa-blood chem ako, yun nga ang result, mataas yung cholesterol and yun nga sa high blood din. So yun ang maintenance ko, yung sa high blood pang umagang inom ko din sa gabi yung sa cholesterol. So last na yung inom ko kagabi. So kailangan ko makahingi ngayon para meron akong iinumin mamayang gabi. So tara na. Andito na ako sa RHU. Ayan yung diagnostic. So, ito yung RHU. Ito yung NBI. Bukas na pala, oh. Ang ganda. Bukas na siya. So, sa likod ng RHU yung pharmacy. Didiretso na ako doon. So, videohan natin tong Try ko nga. Nahiya akong mag-video. Sana maka-video ako dito sa front. Dito sa sa tarpaulin ba to? Signage. Ma'am, pwede po maghagad ng maintenance. Nawara po kaya si sa cholesterol po tsaka sa high blood. Ayan guys, nagbibigay pala. Pagdating sa maintenance, nagbibigay pala kahit na wala yung reseta. Kasi nakalagbok naman. So, ayan, good for 1 month again.
tatlong banig ng atorvastatin. Ito yung sa cholesterol. Ito naman amlodipine para sa high blood. So ayan, sa edad na 45 may maintenance na tayo, pero mas okay na rin na naagapan kaysa yung hintayin natin na mangisay na lang. Alin po ang pipiliin nyo? Yung may iniinom kayong maintenance kasi na-trace agad na mataas yung cholesterol at high blood tayo, or yung bigla ka na lang na mangisay, diba? Mas nakakatakot yun and mas delikado yun. Saka nung nag-blood chem ako, pinag-pray ko talaga sana walang sa blood sugar, diba? Hindi mataas, pero wala naman sa lahi namin, hereditary naman daw siguro, kasi kalimitan naman ng mga diabetic hereditary. And malakas din ako sa kanin, malakas ako sa soft drinks, malakas ako sa chocolate, pero sa awa ng Diyos wala naman, negative naman, mababa. So ayan, ako ay didiretso muna ng Goa. Punta muna ako ng Goa dun sa Kinalas. Tatanungin ko kung magkano yung kuha nila ng live weight per kilo, live weight na, kasi nung kami ang nagbebenta 250 per kilo. So kung sila ang kukuha, hindi natin alam kung magkano ang kuha. Kung kukunin man nila ng 200, pwede na rin, okay na rin, basta ma-dispose ko na yung 4 na kambing, kasi hindi na rin kinakaya ni Papa, ang daming ginagawa eh. So ayan, nakaka-stress na din nakaka-stress na din kasi meron akong mga ibang project na hindi ko magawa-gawa dahil nga out of budget. So yun ang nakita ko na ibenta yung mga kambing. So tara, samahan nyo ako guys. Wala akong dalang bag. Ba't hindi ako nagdalang bag? Sa ko lalagay itong mga gamot, baka ilipad. Meron namang dito oh, sana hindi mahulog. Try ko dito muna ilagay. Ayun, nagkasya. Tara, let's. Ayan, i-off ko muna ito kasi lubak yung daanan, baka mahulog lang, 'di ba? See you later, guys. Punta muna ako ng Goa, then punta na ako ng school. Doon ako sa parking maghintay. Ayan, guys, GR Kanye sa Bulaluhan dito sa highway. Papasok yan ng Goa. So, dyan tayo magtatanong. Ayan yung sadya ko. Ayan, balikan ko kayo guys kung ano yung sabi kong makausap ko yung may-ari. Kanina kasi hindi ni Papa nadatnan, nakaalis na daw, may tiningnan. So ngayon ay ako naman, follow up natin para mabenta ko na yung 4 na kambing. Ayan guys, hindi ko dinatnan, nakaalis na. May pipick upin daw na may pipick upin daw na tawag nito, na baka sa barangay Pugay. Andito ako sa highway. So punta muna ako, diretso muna ako ng sentro ng sentrong Goa. Maganda sana mag-snack doon. Wala pa yatang nagtitinda sa Hepa, or babalik na ako sa school. So super aga ko pa, 3:30 pa now. Ang labas nila ay 4:30 to 5. So may pa ako, may more than 1 hour pa akong tatambay. Pwede naman dumiretso muna ako ng Goa. Titingin ako dun sa Hepa, sa Hepa link, kung ano ang pwedeng bilhin. Nakakahinayang din. Pwede naman doon na tumambay sa tumambay doon sa parking. So may bibilhin ba ako? Ayokong gumastos ngayon hanggat di ko nabebenta ang aking mga kambing. Gusto ko mabenta ko muna. Kasi ayokong ma-short kasi bibili pa ako ng feeds at darak. And yung allowance pa namin. Ayan guys, see you later. Ayan guys, super aga pa talaga. Sabi ko maiinip ako doon
muna ako ng merienda. Kasi paglabas nun, mga gutom. Bumili ako ng, ayan, tuna bread tsaka cheese pandesal. Kasi itong cheese pandesal ay medyo matamis. Ayaw ng aking anak ng matamis na bread. Ay, ba't nadumihan ang aking short? Tapos, sa kanya yung tuna bread. Then, bumili ako ng liig ng manok. So, doon tayo sa mas maagang makaparking ako doon. So, ayan. Ako ay tutuloy na. Dito ako sa harap ng bakery. Ito yung sikat na bilihan dito ng tinapay sa San Jose. Masarap yung kanilang mga tinapay. Lalo ang ganitong oras. After lunch, luto na yung mga munay, panligaspi, mga cheese pandesal. May init ang sarap. Yun ang dinadayo dito. So ako ay tutuloy na. Dito ako sa pinaka-highway. Naipit ako ng nagdi-deliver na truck. Ayan, bus. Sa likod ko may nakapark din na tricycle. So hanggat hindi umaalis yung tricycle sa likod ko, hindi ako makakalabas. Kasi sagad na sagad yung parking. Ito namang truck ng soft drinks andito sa harap ko. And sa likod ko may nakapark na tricycle, bumili ng tinapay. So, try nating magmaniobra. Pero aalis lang yata tong doon. Aalis lang tong sa likod ko. Hintayin natin na umalis. Kita ba? Kita ba? Ayan, dami ng bibili. Nakaharang tayo dito sa parking. Wait lang natin. Namimili. Tayo ang mag-a-adjust. Tayo ang mag-a-adjust, guys. Ayan, umatras. Hi. Let's go. Let's go. And andito na ako sa parking, guys. Ako yung nauna kasi ang aga pa, wala pang alas 4. Ayan yung school, Ayan yung school. So, andito tayo sa parking. Ayan, yung mga dun sa unahan, mga sasakyan niya ng estudyante, yung mga nagdadala ng motor. So, dito sa parking na to, sa labas, ako pa lang ang nauna. Ay, mabuti naman at nauna ako sa pwesto. Malilim, mapresko dito dahil puro kahoy. Yun nga lang, tarik. Tarik yung daan. So, dito muna ako maupo-upo. At pwede rin akong magmerienda ng aking binili. Ayan yung binili ko. Ayan, liig ng manok. At ito fried. Pritong liig ng manok sa Crispy King. Ito naman yung cheese pandesal and tuna bread kasi ang anak ko ay hindi kumakain ng tinapay na matamis ang palaman. Yung cheese pandesal kasi ay matamis yung kanyang timpla. So, ayan.